Hello guys! Good morning! Today is a very special day for us because we are going to get our passport. The first step para makapunta kami kay Papa J sa Australia! Yay! Wow. So this is going to be a very long process kaya i-share namin sa inyo yung bawat step na gagawin namin. So let's start our journey going to Australia. Taray! So umpisa na natin yung journey na to by getting a passport. For the passport, ayan, may guys, may script na ako because mahirap magkamali at mahirap din yung paulit-ulit. So para dire-diretso, basahin na natin to. For the passport, hindi na natin kinailangan magpa-schedule or mag-book ng appointment kasi meron tayong mga bagets. So pag meron tayong mga minors, pwede tayong mag-walk-in at take note guys, courtesy lane pa tayo. So, pumunta kami ng DFA Alimol Cubao at ayun na nga, dumiretso lang ako sa courtesy lane ng DFA habang si Papa J at yung mga bata ay naghihintay lamang sa labas. Kasi papapuntahin lang sila sa loob kapag encoding process na or doon na mag-picture taking. So, ako po muna yung pumasok sa loob at dumiretso ako sa step 1. Nandun yung courtesy lane and regular lane kung saan i-check yung ating mga documents and requirements na dala-dala. So, pumila na nga tayo sa courtesy lane at doon na chinek yung ating mga dalang requirements. As for me, for renewal lang ang aking passport, so I only need to submit old passport, birth certificate, marriage certificate kasi kailangan ko na i-change ang aking surname and status. So, ayun, kailangan na tayo maging Mrs. for real. Charot! After 5 years, ngayon lang ako magpaparenew ng passport. So, kailangan na natin i-change lahat ng ating mga IDs. So, ayun. Again, old passport, marriage certificate, birth certificate, and ang gulo. Oh my God. Ulit. For the requirements ng renewal ko, I only need to submit my old passport, birth certificate, marriage certificate, and one valid ID. So, for my valid ID, nag-submit lang po ako ng national ID, yung temporary pa, pero acceptable naman siya. So, doon naman tayo sa mga bata. Since this is their first time na kumuha ng passport, they only need to provide birth certificate because the rest, dun na kukunin sa requirement na sinubmit ko for renewal. So, yun na nga, birth certificate lang yung hiningi sa kanila unless otherwise, kung estudyante ka na, yung mga anak nyo, kung estudyante na, kakailanganin po yung student ID nila. Also, huwag kakalimutan po magpa-photocopy bago pumunta ng DFA. Kailangan may mga photocopies na lahat ng requirements nyo kasi mahal po sa loob magpa-photocopy. Yun na nga, chinek na yung mga requirements na sinubmit namin para sa aming tatlo at after that, since good to go na, pinapunta na ako sa printing area para sa form. And each form sa aming tatlo is cost 50 pesos each. So, nagbayad ako ng 150 pesos for the form. After nga na ma-print yung form, bumalik ulit ako sa step 1, tapos i-review ulit lahat ng documents ko and then good to go na ako sa step 2. Ang step 2 naman is the processing area. So, dun sa processing, chinek ulit at ni-review ulit yung mga documents. So, walang katapusang review ng documents ito, guys. Siyempre, siguro napaka-strict nila when it comes to yung mga birth certificate, mga dala-dala yung requirements, lalo na mga ID. So, ayun, chinek ulit nila lahat ng dala kong papers. Tapos, fill out sa akin yung survey form. Yes, may ganun sila. Bumili pa ako ng ballpen sa loob. At yung ballpen is napakamahal guys, 25 pesos. Then after ma-review yung mga documents natin sa step 2, binigyan ako ng parang receipt na kailangan kong bayaran sa step 3. So pupunta na ako ngayon sa step 3 para magbayad ng 1,200 for each of us. So tatlo kami. 3,600. Wow! 3,600 po ang binayaran ko kasi automatic po na kapag nag-courtesy lane tayo or nag-walk-in, automatic na 1,200 ang ating babayaran. Pero kapag regular lang tayo and then may appointment, nasa 950 pesos po yung fee nila. O, diba? Ang mahal! Pero okay lang, para lang ma-push na itong passport na ito. So, tapos na nga tayo sa step 3, nakapagbayad na tayo ng fee nila. Doon na tayo sa step 4, kung saan nandun yung encoding. At dahil nasa encoding process na, pinapasok na si Papa J at yung dalawang baget. At ito na nga, tinawag na nga kami for encoding. This part is
napaka-importante po guys, kailangan natin i-check yung mga details kasi encode na nila yung mga details natin. So, kailangan i-check natin maigi, i-review natin maigi para hindi magkamali. Mahirap magkamali. Even the birthday, spelling, lahat, kailangan natin i-check. So, ayun na nga, pinicturean yung mga bata. Ang cute! Nakakatuwa mag-picture yung mga bata sa passport. In fairness, very cooperative ang mga bata. So, ayan na guys, tapos na tayo sa lahat ng step na ginawa natin for passport. Ayan, waiting na lang tayo kasi i-advise naman tayo na in a week or 2, pwede na nating makuha yung passport. Sabi sa akin, pwede naman. We have 2 choices. We can have it delivered dito sa bahay or ako mismo magpipick up. And since kailangan kong idalin ulit yung old passport ko para butasan daw, kailangan ko bumalik. So, ayun nga, pinili ko na lang yung pick up para hindi na ako magdagdag pa ng bayad. Everything is may bayad. So, ayun, that's it. Ang dali lang ng proseso kasi that time na pumunta kami, 9:15, pumasok kami, 9:15 a.m., natapos kami at 10. So, 45 minutes lang, diba? In fairness naman, wala masyadong tao. Again po, kailangan complete requirements, may photocopies kasi mahal po ang photocopy doon. Kailangan din may ballpen kasi mahal din ang ballpen doon. Kailangan may pambayad tayo. Yan ang pinaka-importante, yung pambayad. May umiiyak na. So, ayun. Yun lamang po for our first step going to Australia. Matagal pa po itong proseso na ito. It will take us 3 to 6 months ata, pero okay na din. At least nasimulan na natin. So, hopefully, makapunta na tayo doon kay Papa J para hindi na Team LDR, diba? For the step 2 ng aming journey to Australia, matagal-tagal pa po yun kasi iniintay pa po natin yung update ng employer ni Papa J. Bali guys, isi-share namin sa inyo yung journey namin going to Australia. Sa next na mini vlog ko, isi-share ko sa inyo kung paano nakarating si Papa J sa Australia. So, pumayag naman siya kasi tinanong ko siya kung pwede ko ba i-share sa kanila, sa mga viewers ko. Wow, may viewers! Sa mga followers ko. My followers! Hindi, kung pwede ko i-share sa inyo yung naging journey ng asawa ko going to Australia kasi it's not an easy journey for us, for him. Grabe yung pinagdaanan namin. Kaya feeling ko maganda siyang i-share. Kasi feeling ko yung story ni Papa J pang magpakailanman. Ganon. So, ayun na nga. I-share ko yun sa inyo. I hope you guys like this video and very vlogger. So, ayan, thank you guys for watching. Sana panoorin nyo din yung next na mini vlog ko about nga sa journey ni Papa J going to Australia. And sana sabayan nyo kami sa journey namin going to Australia. So, ayan, thanks guys for watching.